Okay, so mag-start na akong mag-share sa inyo about Forex. Gagamit lang ako ng mga simple terms or beginner terms para madali nyo maintindihan. For binary options or fixed time traders, don't worry kasi magtuturo pa rin ako sa Olim Trade. And trust me, mas makakatulong to sa inyo sa pagte-trade nyo ng binary options. Just a quick reminder, I'm not a professional trader or expert, trading master, kung ano man tawag nyo. I'm not a big shot trader, okay? Gusto ko lang i-share sa inyo yung mga natutunan ko along the way and hopefully makatulong sa inyo especially sa mga magi-start pa lang. Okay, so more on price action tayo kasi ito rin yung una kong natutunan at i-share ko yan sa inyo. Kasi most of my strategies are based on price action. So, ano ba yung price action? Price action is market behavior. Magde-decide or magbe-base ka ng entries mo by looking at the chart. Candlesticks, market structure, patterns, trends, nang walang any indicators or news. Yung chart lang ang titignan nyo. Walang problema sa paggamit ng indicators, gumagamit din ako niyan. Pero mas okay gumamit ng indicator kapag marunong kayo ng price action. Kasi ang indicators, nagmo-move yan or nagbibigay ng information based sa past price data. So, kung gagamit kayo ng indicator, mas maganda if matutunan nyo ang chart. So, learn price action first because price action will tell us anong gustong gawin ng market and learning it makes a huge difference in your trading. Katulad nito, pakita ko sa inyo yung trade ko last time sa NAS 100. So, nag-a-analyze ako ng market sa trading view. Ito yung sa right side. Then, nag-execute ako ng trade sa MT5. Ito yung sa left side. Ang broker na gamit ko, XM and Vantage. So, pareho yung may 100% deposit bonus. Nasa bio ko yung link and yung code para makuha nyo yung bonus. Bali, 4:1 yung RR ko dito. Nag-risk ako ng $25. So, times 4, naging 100. And yes, pwede kayo mag-start ng small amount sa Forex. Sa XM, $5 ang minimum deposit nila. Sa Vantage is $50. Pero competitive yung spread nila. They offer low spread even on standard account. Then, if marunong na kayo, may strategy na kayo, consistent na, may budget naman, gradually mag-increase kayo ng size para mas ma-feel nyo yung profit. So, punta tayo sa chart. Okay, so ito yon last Thursday. Wait, alisin muna natin yung iba para hindi magulo. Ituturo ko rin sa inyo paano mag-drawing ng chart sa mga next video ko. Okay, so ito yung zone ko. Iniintay ko yung mag-break bago ako mag-enter. Guys, huwag niyong i-ignore ang breakout kasi isa sa mga effective na strategy ang breakout. Ituturo ko yan soon. Paano maghanap ng breakout, abangan nyo sa mga videos ko. Okay, so dito ako nag-enter. Nakita nyo tong candle na to. Walang wick or tail. Same sa taas, almost invisible na yung wick niya. So, nag-enter na ako dito. Stop loss ko dapat dito, pero ang haba kasi nung candle. So, sa gitna na lang ako and nag-add na lang ako ng space for the spread. Siguro if ganito kalit yung candle, dito ako maglalagay ng stop loss. Pero kapag ganito kahaba, sa gitna lang ako. Sa experience ko kasi kay NAS, ganyan siya. Kaya malit lang din yung risk ko. Kasi kapag nag-retrace siya ng too much, ibig sabihin weak yung breakout. And kapag may weak yung candle na yan, then I will look for another confirmation. So yan, nagtuloy-tuloy yung bagsak niya. Inabangan ko yan dito if anong reaction ng price. Support kasi to. So nakita ko binrake niya ulit. Almost walang wick. So most likely it will continue to go down. Then, inabangan ko ulit dito kasi support to. Pero same yung candle, full-bodied candle. So, potential for further drop. Actually, mahaba pa yung binagsak niya. But then, my take profit is 4:1 only. So, okay na yan sa akin. Hindi na ako magpapaka-greedy pa. So, kung yung risk ko na $25, naging $100, imagine if your risk more, diba? So yan, isa yan sa mga example ko kung paano ako mag-trade. Just a quick explanation. Next time, i-share ko sa inyo yung mga nalalaman ko. Katulad ng sabi ko, mag-i-start tayo sa basic. Kung ano yung mga kailangan nyong malaman muna as a beginner. Huwag kayong mag-jump agad. Walang shortcut sa Forex. Kung seryoso kayo matuto, mag-i-start tayo sa basic. Okay? So, abangan yung mga videos ko and mag-join kayo sa Telegram ko kasi doon ako na nag-update yung mga sample trades ko nandun. Doon ko unang ina-upload.
So, click nyo lang to. Andyan lahat ng link na need nyo, yung mga broker na gamit ko, and ito yung Telegram ko.